Hello, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back again sa channel natin. And today ay ang video na to is about switches. Yan. Yung mga nakaraang weeks ay gumawa tayo ng video regarding sa ating module na nakikita nyo dito sa table. Yan. Ito yung unang ginawa natin. So, maraming nagtatanong kung paano maglagay ng switch dito sa tabi. This is a very basic procedure, pero syempre in fairness dun sa mga baguhan nating mga solar enthusiast ay minarapat kong gawan na lang ng video para every time na may tanong sila regarding sa switch na ginagamit natin dito ay isesend na lang natin yung link. So ito yung tinatawag nating 3-prong rocket LED switch. LED switch dahil meron yung LED light dito, makikita nyo dyan. Yan. So pag inon mo siya ay iilaw yung LED light. So meron itong mga iba-ibang kulay like yung red, itong gamit natin, green, yellow, and blue. And ewan ko kung ano pa yung iba. Ang kagandahan ng switch na ito ay this can handle up to 20 amps. Ayan, focus natin. Up to 20 amps yung kaya niyang i-support. This is also a 12 volts DC switch. So iba naman yung AC. Yung AC naman, kung gagamitin nyo, meron din tayo dito na ginagamit. Ayan. Ito naman ay AC ito. So, ito yung mga switch natin ginagamit dito sa ating toolshed. Pero, ito yung pinakamaganda dito dahil sa support na kaya niyang i-accommodate. Yan, 20 amps yan, 12 volts DC. Now, dito sa baba ay may makikita tayong bronze, color bronze or gold-plated na pin. This is a 3-pin switch pala. And the other one, yung dalawa ay silver. Dito, pakita ko lang sa inyo. Ang ilalagay natin dito sa gold-plated na pin ay yung negative side. Ayan, dyan. So, dalawang negative ang papasok dyan. Mamaya makikita nyo. And yung middle silver pin ay yung main positive na pupunta sa ating battery. Ayan. And also, yung isang silver sa pinaka rightmost ay yan yung pupunta sa positive side ng kung anong gusto nyong paganahin. Now, dito sa atin ay itong ating module. Ayan. So, dito yan papasok. Dito sa positive side ng module natin. And yung negative side naman ng module natin ay kukuha tayo dito sa gold-plated pin. Now, ginawa ko na yung mga wires na kakailanganin natin para hindi na tayo masyadong maabala. And also, gagamit tayo ng fuse holder and lalagyan natin yan ng fuse for safety. So I always recommend yung safety ng mga mechanism or equipments natin. Dito lagay tayo dyan ng kahit 3 to 5 amps ay pwede na dahil maliit lang naman yung papaganahin nating aparatos dito like itong ating module. Ngayon, itong mga nakikita nyo dito, ito yung ating female crimp terminal. Yan. So ilalagay ko lahat ito sa ating description box dyan sa baba para for your easy access kung gusto nyong mag-order. So again, hindi naman tayo nag-i-introduce ng items and this is not a sponsored video. However, nilalagay ko lang yun dyan para dun sa mga magtatanong and kung saan makakabili ay naka-ready na sa baba. Also, yung mga stores na yan ay na-try na nating orderan. Maganda yung mga service nila kaya also nire-recommend ko din sa inyo para at least kahit papano ay confident tayong mag-order dyan. Now dito meron tayong relay, yung dating ginagamit natin example, and meron tayong ilaw dito. Medyo pasensya na kayo at medyo maingay ang background natin at malapit tayo sa garage and may nagtatrabaho sa kabila. Now, to continue, i-wiring na natin tong ating switch. So doon sa nagtatanong sa atin, I hope na makita mo or mapanood mo ang video na ito para makuha natin. Anyway, yung diagram nito ay ilalagay ko dyan sa screen. Yan.
para screenshot nyo, and anytime na kailanganin nyo in the future ay ma-access nyo siya. Okay, dito sa sa negative side ng ating switch, gumawa tayo ng wire. Pinag-isa natin yung wire dahil dalawang negative ang papasok dyan, and nilagyan natin sa dulo nitong female terminal connector. Okay, so ito ay ipapasok natin dito sa negative side ng ating pin. Yan, napakakapit niyan. Also, yung dulo ay nilagyan ko ng tawag dito, yung needle terminal connector. Yan, ilalagay ko yan lahat dyan sa description box. Mga mura lang yan, sa murang halaga ay marami na ang ma-order nyo, at kailangan natin yan lalo pag nag DIY tayo. Also, gumawa din tayo ng isang one line na wire na color red. Ayun, natanggal. Anyway, pag kayo na ang gumawa ay pasiguruhin nyo na lang para medyo siya, strong yung pagkakapit. So ito naman yung papasok dito sa ating pinaka rightmost na silver pin dito. Yan, ito yung pupunta sa positive side ng kahit kung anong gusto nating paganahin. Like for example, bulb, 12 volts na bulb, kung ano-ano pang mga 12 volts equipments. So dito, ito ang papaganahin natin, yung module. Lalagyan natin siya ng switch. And lastly, yung ginawa nating fuse holder dito, yan, na may 5 amps na fuse. So you can use 3 amps to 5 amps or whatever. Kung medyo mataas yung papaganahin nyo, lagyan nyo hanggang 20 amps. Dahil yung switch natin dito ay 20 amps din. So, itong dulo nito na merong female crimp terminal connector ay siya yung papasok dito sa gitna. Ito yung pupunta sa main positive ng ating battery. So, dyan. Now, ang ginawa natin dito, dahil wala akong available na battery at gamit lahat, so ito yung gagamitin natin. Ito ay yung power supply natin. So i-connect natin to sa ating dito. Una yung positive at pupunta dito sa gitna. So i-connect natin yan. Pupunta yan sa gitna ng ating pin or switch, I mean. Okay, so may na yan, meron na siyang fuse. And yung isang negative line dito ay kukunin din natin. Pili kayo dyan kahit ano dyan, ay ito yung ilalagay natin sa negative side. Now, yung iba, nirerekta na ito sa negative side ng battery, as well as ito. Pero dito sa atin, parehas lang naman kasi yan dadaan dito, kaya dito ko na lang nilagay para mas malinis tingnan. So itong dalawang ito, yung negative at positive, ito yung pupunta sa kung anong equipment ang gusto nyong paganahin. And yung LED light natin dito, ayan, ay iilaw yan sa switch. So i-connect na natin to sa ating module. Dito yan pupunta yung una yung positive dito. I-insert nyo lang yan dyan. Ayan. Okay, then higpitan natin. Okay, so next is the negative side. Dito naman yan pupunta sa ating negative side ng ating module. Okay, i-check natin. Okay, so now na-connect na natin yung connection. So ito na yun. Kita ko lang sa inyo. Yan. So pag sinitch natin itong ating switch na 12 volt switch, ay pupunta yung power dito and ma-activate yung relay natin dyan. And dito yung output niya papunta dito sa coil ng ating high power relay. And dito meron tayong inverter na solar. Yan. So pag na-activate yan, iilaw yung ating load. Okay, this is the solar setup natin, or kahit kung anong gusto nyong pagganahin dyan, ilalagay nyo dyan. And this time wala tayong D yung nakakonect because yung topic natin is yung switch. Okay, i-power on natin. Ayun.
pero hindi umilaw yung ating bulb. So bakit kaya? Dahil dahil nakababa pa pala yung breaker. I'm sorry. So itaas natin. Ayan, nakataas na yung breaker natin dyan, and dapat umilaw na yan. Okay, switch on ulit natin. Yung, so umilaw na siya. So yan yung switch natin na 12 volts 20 amps DC. Ganun lang ang paglalagay ng switch. Okay, now I suggest kung gagawa kayo nito, lagyan nyo ito ng box. Yan, para maitago nyo naman yung wire. Dahil dito meron yang clip sa both sides. May clip yan para maitago nyo siya ng ganyan, parang ganyan. Okay, so yung una ginawa ko dito, nabibili lang naman to, mga mura lang naman to. Itong ganitong mga box, ayan, para maitago nyo siya, malagyan nyo ng casing, kumbaga. Well, ito ginawa lang natin para makita nyo yung wiring. So yan, ganyan lang po, kasimple. And dun sa nagtatanong sa atin, so ganito yung paggagawa ng switch. Kalimiti sa mga switches na ginagawa ko dito, solar natin, ayan, ito yung ginagamit ko dahil mataas yung support nyo na kaya nyang gamitin. 20 amps siya, and medyo strong, and yung build niya ay maganda compared dun sa mga switches na 2 pin lang na pinagdidikit lang yung wire sa loob. So ito ay medyo mas safety kung gagamitin natin. Okay, so yan, hanggang dyan lang po ang video natin, at medyo maikli lang ito. So maraming salamat sa inyong lahat po ng mga ginagamit natin ditong material sa ilalagay natin dyan sa baba ng ating video sa description box, and check nyo na lang po. So once again guys, maraming salamat sa inyo, and God bless always, and keep safe always. Bye.